Gusto mo bang maging manager kahit wala ka pang experience sa pagma-manage ng isang restaurant? Sa video nito ay malalaman mo kung paano at ano ang gagawin mo. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo. By the way, hello hearts, welcome and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Isang. Gusto mo ba maging manager kahit wala ka pang experience sa pagma-manage sa isang restaurant? So, first dapat is, usually kasi ang mga nagtatrabaho sa mga ganito, sa mga restaurants or sa mga hotels, resorts, mga ganun is more on sa hospitality industry or hospitality management yung mga courses or tourism. Pero meron namang ilan-ilan or may mga courses or minsan nga high school graduate is nakakapagtrabaho sila sa mga ganong industry, sa ganitong industry which is the hospitality industry. So, paano nga ba? So, bago tayo lumayo, ituon na lang natin yung topic natin dito sa paano nga ba maging manager kahit wala kang experience sa pagmamanage. So, number one first is, syempre, mag-apply ka sa restaurant ng hindi agad manager kasi wala ka pang experience, 'di ba? At saka hindi pa ganoon kalakas ang loob mo. So, mag-a-apply ka na sa tingin mo is kaya mong gawin. Siguro is as a food attendant kasi halos lahat naman siguro is kayang gawin 'yon. Siguro kailangan lang ng konting training about sa syempre yung pagkakasunod-sunod ng mga isi-serve mo sa customer or sa guest, syempre. So, meron kasi ang pagkakasunod-sunod. So, kailangan tubig mo lang mauuna, something ganon, or drinks, di ba? Bago yung mga foods na isi-serve. Then, all. Ganon. So, pero yung pagsiserve kasi, marunong naman talaga tayo, marunong tayo mag-serve sa tao. Lalo na kapag friendly ka, di ba? So, syempre, minsan kasi din sa bar tray, kahit na pagtitingnan mo yung trabaho na yun is parang napaka-simple lang or parang lahat kayang gumawa ng ganong trabaho. Pero hindi lahat kasi, skills kasi yun eh. Kasi yung iba sa paghawak ng bar tray minsan is nagkakamali. So, ang mangyayari, lalo na sa mga bottles or mga plates, is nahuhulog or nalalaglag or nabubuhos. Kaya may mga proper na paghawak nun na sa tingin natin, akala natin madali lang pero hindi kapag ikaw na mismo yung gumagawa. Ganon. Kaya nga karamihan sa mga ibang work areas, nilalait nila yung mga ganong work kasi ano daw, basta marami akong naririnig na ganun na minamaliit nila. So, which is kapag ikaw na mismo yung nag-work na ganun, doon mo malalaman na, ganito pala kahirap. Mahirap pala, kaya pala siya pinag-aaralan. Ganun. Ayun. Syempre mag-apply ka or kung hindi ka as a food attendant, pwede kang maging cashier or pwede kang maging cook, 'di ba? Or dispatch or sa mga fast food, 'di ba? Kailangan talaga 'yan yung mga dispatch sa kitchen, cashier, ganun and all, 'di ba? So, yun, pumili ka ng ano, alam mong feeling mo kaya mong gawin. 'Di ba? So, kung hindi mo naman kaya kasi maybe galing ka sa mayaman na hindi hindi bini-baby ng parents, kailangan sila magtrabaho para magkaroon ng allowance. So, pwede naman siyang matutunan. So, kailangan mo lang i-train, lalo na pag as a food attendant, madali lang naman siya matutunan. Basta open ka lang at sumunod ka lang. Ayun, so first mag-apply ka sa isang restaurant and kasi yung iba kasi kahit na college graduate ka, hindi ka basta-basta makapag-apply as manager kung wala kang experience. And iba naman, ibang mga restaurant, kahit wala kang degree, kahit na high school graduate ka lang kung malakas ang loob mo at willing kang matuto, may mga ganong restaurants na tumatanggap ng isang aplikante or siguro dati nilang employee
na nakikitaan nila ng potential na pwedeng maging manager. Kasi nandoon din ako galing before. So, hindi ko na babanggitin kung saan or anong restaurants. Basta may mga ganong restaurants na tumatanggap na kahit hindi ka college graduate. Yun. Basta willing ka lang matuto. And after mong mag-apply, then pag-aralan mo syempre, yung areas na pinili mo na or kung saan ka na-hire. 'Di ba? Yun ang first step natin. Once na-hire ka na, pag-aralan mo ng maayos. Gawin mo yung work mo, hindi ka pasaway. Yan, kasi tinitingnan din yon ng management para pwede ka nilang hilain if necessary, if kailangan ng management team, 'di ba? So, aralin mo yung work mo, and then if binigyan kayo ng chance na ilagay kayo sa ibang areas, like for example, cashier ka, tapos or kaya F&B or food attendant ka, tapos gusto nilang i-train ka sa pagiging cashier kasi nakikitaan ka nila ng potential or gusto nilang matuto ka sa ibang area. If kailangan na hilain ka kasi nga kulang sa tao or nag-absent yung cashier niyo or sa kitchen, ganun. So, wag kang mag-alangan na hindi mo kaya. So, kaya nga meron tayong tinatawag na di ba? Training kasi nati-train naman yung mga bagay-bagay, yung skills. So, wag kang mag-atubili or wag kang mag-alinlangan na subukan yung bagong area na yan o yung bagong job na yan. At huwag mo ring isipin na dagdag yun sa trabaho mo. Ang isipin mo is dagdag yun sa learnings mo, di ba? Kasi ang goal nga natin is pagiging manager, di ba? Gusto mong maging manager, kaya ka nag-apply sa ganun, di ba? Siyempre, mag-start muna tayo sa mababa at aralin mo lahat ng areas. And then, siyempre, attitude. Sa attitude kasi, ang pinaka mahirap na kalaban sa kahit saan namang work, 'di ba? Pag may attitude talaga yung isang tao, lahat naman ng tao is may attitude, pero merong attitude na good at meron ding attitude na bad, 'di ba? So, syempre, piliin natin doon kasi kailangan nating makisama at ayun, ang attitude kasi hindi siya napapag-aralan. Kasi sa sarili mo siya. Kung alam mo na mali, mali. Kung alam mo na tama, tama, 'di ba? Pero iba rin kasi yung alam natin na tama sa nakadepende rin sa management or pagpapatakbo ng isang negosyo. So, kailangan mo makipag-cooperate kung ano yung necessary na attitude na kailangan mong i-apply doon sa isang company or isang restaurant or isang business. Like, for example, kasi katulad kasi dati sinasabi ko na, hala, hindi ganito yung proper na ano namin, serving namin sa ganitong sa resort or sa ganitong hotel. Bakit sa inyo iba, 'di ba? So wag mong ikukumpara yung mga natrabahuan mo before sa kung meron ka mga experience sa trabaho mo ngayon. Kasi iba-iba nga tayo ng management style, 'di ba? So, dapat sundin mo kung ano yung sinasabi ng company or ng management na dapat mong gawin. So, wag kang gumawa ng sarili mo, 'di ba? So, i-follow mo sila as long as hindi naman makakasama at hindi naman makakasama sa iyo at sa ibang tao. So, i-follow mo lang, 'di ba? Attitude, hindi lang yun. Like, for example, kapag magandang attitude din yung lagi kang maaga, mga 30 minutes before ng work is nandoon ka na kasi nga 'di ba? Ang lagi nating isipin is yung attitude kasama siya sa tinitingnan ng pagiging manager, 'di ba? So kapag pala absent ka, what more kapag naging manager ka? Lagi ka na lang absent and lagi ka na lang late sa work mo. Paano na lang yung mga staff na laging maaga, 'di ba, sa work nila? And ano pa ba, hindi lang sa time, hindi lang sa pag-follow ng mga instructions, sa lahat ng areas.
'di ba? Ang attitude kasi, meron din kasing attitude talaga na basta mafe-feel mo 'yun kapag nagwo-work ka na, alam mo yung mali at tama, 'di ba? Sa trabaho kasi hindi naman talaga naiiwasan na lahat may mga katrabaho tayo na may mga attitude talaga na hindi natin ma-spelling o hindi natin maintindihan kung bakit galit sa'yo na wala ka namang ginagawa, 'di ba? So, 'pag may mga gano'n kang nai-encounter na mga tao, hayaan mo lang sila kasi makaka-affect din 'yun or epekto din 'yun sa goal mo na magiging manager, 'di ba? Sisirain ka lang nila. And kailangan may teamwork, communication skills kasi kailangan talaga 'yun. Then, ano pa ba, dapat marunong ka rin sa kailangan marunong ka rin sa technicalities, 'di ba? Ako kasi before, takot na takot akong humawak ng computer. So, imagine mo, 'di ba? Naka-graduate ako ng college pero meron pa rin akong na parang takot pa rin akong humawak ng computer. Dati 'yun pero ngayon hindi na. So, imagine, kaya parang hindi gano'n ka alam mo 'yun, yung parang nag-aaral ka lang kasi for the system, kasi 'yun ang sinasabi pero parang basta ang hirap niyang i-explain. Minsan kasi may mga bagay na alam natin pero hindi na kailangang i-share kasi basta something gano'n. Then, technicalities dapat is marunong ka sa computer kasi what if 'pag naging manager ka tapos hindi ka marunong mag-computer, kahit basic lang kasi lahat naman is natututunan or tinuturo naman 'yun sa'yo once na naging manager ka na. Then, dapat alamin mo yung mga machines niyo, alamin mo yung mga pero yung paggalaw ng mga machines, meron yang authorities or meron siyang authorized na puwede mong galawin. Kapag hindi sinabi sa'yong galawin, 'wag mong gagalawin. Then, pero puwede kang magtanong, 'di ba, sa mga managers mo kung anong, um, saan yun patungkol or paano siya gamitin para what if, 'di ba, malay mo 'pag ikaw na yung maging manager, alam mo na siyang gawin, 'di ba? And also, dapat, problem solver ka, gano'n. Kapag kahit pa sasabihin mo sa akin na food attendant lang naman ako, kasama rin 'yan sa pagiging problem solver lalo na kapag minsan kasi 'di ba, yung mga managers mo naman hindi araw-araw o hindi lagi na nasa floor or hindi ka naman may mga managers kasi before ako kasi talaga ako, hands-on talaga ako sa floor. Pero may mga managers din kasi talaga na iba-iba na pababayaan ka diyan kapag meron ng food attendant, hahayaan ka nila diyan sa floor kung anong gagawin mo diyan. So, dapat ikaw, kasi nagkaka-problem minsan sa seating capacity or sa time, 'di ba? So, kailangan marunong ka mag-manage nun. Like for example is maraming tao tapos kulang na yung, upuan. So, kailangan mong magbigay, ng minutes which is hindi ikaw mismo or sasabihin mo sa cashier mo. Kaya kailangan ng communication skills doon. So, sasabihin mo sa cashier mo na kailangan niya magbigay ng minutes, ganito, ganyan. Kasi kapag hindi nila sasabihin yun, magagalit si customer. Kung willing to wait sila, di goods. Kung hindi, at least nagbigay ka ng minutes sa kanila, 'di ba? Kasi may mga customer din naman talaga na willing to wait. So, kung ayaw nila maghintay kasi nagmamadali sila, meron silang pupuntahan, or magiging honest ka na lang sa kanila na ganito nga talaga. Medyo matatagalan, pero kung willing to wait sila is okay naman, 'di ba? And maghanap ka na rin ng area or ng upuan na pwede nilang maupuan agad-agad after na maibigay mo yung minutes na yun. And also, kunyari, may mga instances din na nagagalit si guest kasi
late yung order nila, ganito. Kailangan marunong ka ring mag-solve nun ng problem na yun. So, kailangan makipag-communicate ka rin sa kitchen kasi matagal yung order, ganito, ganyan. Kasi minsan kasi may tendency na may problem sa cashier, siguro yung hindi lumabas yung order doon or siguro nakaligtaan dahil sa dinami-dami ng orders, nakaligtaan na yung isang order o nalaglag yung order slip. Di ba may mga ganong instances? So, kailangan sa mga ganon is marunong kang magpasensya at marunong kang kumausap sa mga guest, humingi ng sorry and gawin yung dapat gawin, mga ganong mga problem. Then, kung kaya mong isolve mo siya. Then, kung hindi na talaga kaya, is tawagin mo na yung manager. Yun. Dapat malakas ang loob at matapang. Pero hindi ko sinasabi na matapang ka makipag-away, kundi matapang or malakas ang loob mo sa work. Ayun. Kasi may mga guest minsan na talagang nanggagaling sila sa hindi ko alam kung saan yung galit nila, na kahit ginawa mo na yung lahat ng makakaya mo para bibigyan sila ng good service, pero may mga customer pa rin na na lumulusot, na bigla na lang nagagalit, 'di ba? Na kahit maliit na bagay. So, kailangan matatag yung loob, 'di ba? Malakas ang loob, matapang. And hindi lang sa mga guests, kundi pati na rin sa mga co-workers or mga katrabaho mo, kasi minsan sila rin yung mga magiging kalaban mo. Hindi ko alam, dahil maybe sa inggit or siguro kinakalaban mo sila. Sa tingin nila kinakalaban mo sila dahil ikaw ginagawa mo yung right at fina-follow mo yung mga procedures, yung SOP or Standard Operating Procedures, tapos sila hindi. May mga ganun kasing case, yung kakalabanin kanila kasi against kanila sa mga hindi proper na SOP or hindi sumusunod sa mga policies or sa mga rules. Then, ano pa ba? Yung thinking na na sa tingin mo, kapag ikaw lang yung naiwan doon sa floor or sa ibang areas, feeling mo kaya mo nang i-manage kahit wala yung manager mo. Diba? Dapat may ganun kang thinking. Kapag naiisip mo na kaya mong mag-manage, kaya mong maging manager. Diba? And then, yun na, nasabi ko na rin yung communication skills. So, kailangan talaga yung matinding communication pag nasa ganong industry, or kahit hindi naman sa hospitality industry, kahit naman sa ang work areas, kailangan talaga ng communication. Kasi kapag wala kayong communication, like for example, meron pa palang naiwan na work yung morning shift, tapos hindi na endorse sa mid or afternoon shift, diba? So, magkakaroon ng conflict or magkakaroon ng aberya sa operation, diba? So, kailangan ng communication skills, communication, and kilalanin ang bawat katrabaho or bawat staff mo na nakatrabaho mo. Kasi, kapag hindi mo sila kilala, is baka magkaroon ng, ang tawag nito, ng barrier, or magkaroon kayo ng pwede ka nilang i-bully, or paano ba ang tamang term? Kasi pag kilala mo yung mga staff or friendly ka sa mga staff, syempre parang mas madali yung paggalaw mo sa work areas or sa isang restaurant, 'di ba? So kapag meron kang hindi alam, pwede kang magtanong agad kasi friend mo sila or kilala mo sila. Then, kung sino yung magaling sa ganito, pwede mong tanungin, di ba? So, kailangan kilalanin mo talaga yung mga staff. So, kahit na alam mong minsan, hindi naman talaga lahat ng staff is friend mo or magiging kaibigan mo. Pero at least kilalanin mo sila, di ba?
At least alam mo kung sino yung mga taong backstab sa'yo. Joke lang. At least alam mo yung mga bagay na pwede mong, or taong pwede mong puntahan. 'Di ba? Kung kinakailangan, and at least alam mo or aware ka sa paligid mo, 'di ba? And ano pa ba? Sa kung meron akong hindi nasabi, pwede niyong i-comment or mag-share kayo. And after niyan, 'di ba, nagamit mo na lahat 'yon, nag-apply ka na, nalaman mo na lahat ng areas, pinag-aralan mo na, yung attitude meron ka, and technicalities, alam mo na lahat, um, sa mga machines, sa computer, ganun. Pero with authorized yan ha. And problem solver ka, and ano pa ba, malakas ang loob, at matapang, then yung thinking na kaya mong mag-manage kahit wala yung manager mo, mga ganun. Then, communication skills, kilalanin ang bawat staff sa isang workplace. Kapag meron ka na nun, dapat is sa tingin mo kaya mo nang mag-manage. And then, once na kailangan nila ng isang management team na kailangan na nanggaling sa loob or kahit hindi nanggaling sa loob, na basta nag-hire sila, pwede kang mag-apply na, 'di ba? Mag-apply ka na as a manager or assistant restaurant manager. Kasi mag-start ka muna sa assistant maybe, then bago ka mag-proceed sa pagiging restaurant manager. So, yun, ganun pa rin. Same pa rin yung ano mo, gagamitin mo yung mag-apply ka, then kapag nandoon ka na sa place na yun, sa position na yon is gawin mo yung nararapat. Aralin mo yung mga areas, aralin mo yung dapat aralin. Then, huwag kang magreklamo kasi pinasok mo yan, ginusto mo yan, alamin ang lahat. Dapat hindi mainitin yung ulo mo kasi gagamitin yun ng mga staff mo sa'yo, laban sa'yo. Lalo na yung may mga galit or inggit sa'yo. Then, dapat flexible ka sa work. Dapat lahat ng areas, kaya nga sinabi ko, di ba, nandoon ka na sa babae, dapat aralin mo na lahat ng kailangan mong aralin once na tumaas yung position mo, 'di ba? So, kapag nandoon ka na sa position na yun, hindi ka na mahihirapan. Kaya sinasabi ko dapat flexible ka. And just in case na mag-absent yung isang staff mo na yun sa specific area na yun, kaya mo siyang gawin, 'di ba? Kasi may mga staff na sinasadya na absenan ka kasi tinetest nila kung kaya mong gawin yung ginagawa nila. And then, yun, communication skills pa din. And siguro mga 2 years mong pag-aaralan yung paano yung management, and then paano ka dapat as manager sa isang restaurant, maybe. Kasi yun based sa experience ko. Parang doon mo siya mamamaster. Sa akin kasi, nung na-experience ko na yun, yung almost 2 years na yun at na-master ko na yung parang araw-araw na ginagawa ko, parang sobrang dali na lang sa akin, parang na-boring na ako. So, kung yun yung gustong-gustong mong gawin sa buhay mo, gawin mo siya. Pero yun nga, ako, parang hindi ko nakikita yung sarili ko doon, pagiging restaurant manager. Parang hindi ko siya nakikita sa sarili ko na yun yung magiging buhay ko for the rest of my life. So, kaya nag-stop ako, nag-resign ako doon. Then, also, yun nga sinasabi ko pa din, makiramdam sa paligid. Dapat alamin mo yung paligid mo, kung ano yung mga nangyayari sa mga staff mo, sa lahat-lahat, mga machines, paligid mo, 'di ba? Yung mga products, customers, alamin mo lahat. Yan. And then, ang pinaka mahalaga sa lahat, huwag kang magnanakaw. Kasi, as a manager, kasi, mayroon kang authorized na humawak ng pera. So, hahawakan mo yun. Then, huwag kang masisilaw na kunin yun. And then, yung mga products. Then, meron kang sense of ownership. Sense of ownership. Sense of ownership.
Yun yung lagi mong isipin kapag nagmamanage ka ng isang restaurant or siguro kahit anong business. Kasi kapag meron kang sense of ownership, takot kang mawala ng customer or takot kang mawala yung good service, takot kang yung mawala yung product quality, mga ganun. Then, kaya sinabi ko na rin na alam lahat ng areas as manager and flexible ka. Yan, malakas ang loob, and then physically, mentally, emotionally, dapat malakas ka doon kasi darating talaga yung time na talagang susubukin ka talaga ng mga staff mo kung kayang-kaya mo mag-manage. And physically kasi minsan huhugutin ka, hindi ganito yung ito yung task mo pero parang hihilahin ka sa ibang task kasi may mga managers na hindi nila kayang gawin or absent or biglang magre-resign, something ganun. So, hihilahin ka nila. Then, emotionally kasi minsan kasi, i-test ka rin talaga ng management team kung gaano mo ka kaya maging isang manager, and then yung staff. Talagang emotionally paiikutin ka nila yung mga staff. Mag-uusap-usap kasi yung mga yan eh. And susubukin ka talaga nila. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Susubukin ka talaga nila kung kaya mo. Then, siguro ito din ma-advise ko, huwag ka masyadong mabait. Kasi i-abuse ka nila. Once na nakita ka nilang mabait ka, and then doon nila ipapasok yung mga kabalaskugan or doon nila ipapasok, gagamitin nila yung pagiging mabait mo para sirain ka, para lukuhin ka. So, wag masyadong mabait. Kailangan meron kang push and, ang tawag ng push and pull. Mabait ka sa kanila, pero ipakita mo rin na ano yung kaya mong gawin kapag once na binali nila yung rules, yung SOP, ganun, diba? Siyempre, ginagawa mo lang naman yung work mo as a manager. Kaya, isa rin yun sa ayaw ko, yung, siguro nga sinasabi ko na hindi siya para sa akin. Pero kung ito yung para sa'yo, kung gustong gusto mo yung work na to, as a manager, kasi before ako kasi, hindi talaga ako naging restaurant manager. Pero, I am assistant restaurant manager. Pero nagawa ko yung trabaho as OIC kasi that time is nag-resign yung OIC namin. So, I am the one na parang nag-stand as OIC. Ako yung nag-report lahat sa may-ari. Ginagawa ko lahat ng work ng OIC. Ganun. And from the help din naman ng mga kasamahan kong assistant restaurant manager, although dalawa lang kami noon, so ako talaga kasi yung kasamahan ko na isang assistant restaurant manager is trainee pa siya that time. So ako talaga parang ako yung nauna sa kanya. So ako talaga yung nasasabi kong ako yung nag-front lahat ng nag-face ng mga problems, mga ganun. Yun. At kahit na pala mayroon ng offer sa akin na pagiging OIC or pagiging restaurant manager, is hindi ko siya tinanggap kasi hindi ko nga nakikita yung sarili ko doon. Hindi nga ako yun. Hindi ako yung ganong tao. Yun. Kahit na tinry ko naman, although kasi alam mo kung bakit ko pinasok yung pagiging manager or assistant restaurant manager before, kasi gusto kong lumaki yung sahod that time kasi gusto kong makatulong sa family ko. But then, oo, nakakapagbigay naman ako pero hindi ganun kalaki. Hindi ganun sa pinapangarap ko na gusto kong ibigay sa family ko, sa parents ko, or sa mga kapatid ko. So, kaya, yun. Sa tingin ko, and then, yung nature din ng work is, sa tingin ko, hindi ko siya mapapanindigan kasi nga, hindi ko naman sinabi na mabait talaga ako.
Pero hindi ko lang talaga kayang gawin yung pagiging isang matapang. Basta, kaya naiintindihan ko kung bakit matatapang talaga yung magiging or yung isang manager, yung isang owner or business owner, or yung isang mataas ang katungkulan kasi kailangan talaga. Kailangan maging powerful ka para mapasunod mo sila. Ganun. So, hindi ko talaga, yun nga, na-realize ko talaga. Before kasi gustong-gusto ko talaga maging manager. But I realized na pag manager ka, dapat is matapang ka talaga. At hindi ko naman masabi na mabait talaga ako. Kasi hindi rin talaga ako ganun. Pero hindi ko talaga kaya ding gawin yung minsan, 'di ba sabi ko nga, matapang ka dapat as manager ka. Pero hindi ko kasi nakikita talaga yung sarili ko na ganun katapang. Yun. Matapang ka pero hindi ka dapat makipag-away. Matapang ka pero hindi ka dapat gumawa ng masama. Yung mga ganon. Siguro matapang ka in a way na kaya mong pasunurin dapat yung mga staff. Pero careful pa din kasi baka yung bagay na yun is magiging makakasama rin sa'yo kasi minsan kapag ginamit mo yung power na yun, um, babalikan ka rin nila, babalikan ka ng mga staff. Siguro yun din yung reason kung bakit hindi ko nagustuhan din yung pagiging isang manager. Alam mo yung dapat powerful ka dapat pag manager ka eh. Powerful ka dapat. Yun lang, siguro. Mm, um, meron akong gustong sabihin eh, pero paano ko ba siya sasabihin? Wait lang, pag-iisipan ko. When we say powerful, ako kasi talaga, 'di ba, ang meron palang meron din palang pangit na may idudulot yung nanggaling ka sa pagiging staff bago ka naging manager doon mismo. Pag alam nila or kilala ka na nila is parang hindi sila ganun ka sa'yo na parang ifa-follow ka nila agad. So, it takes time, siguro years, 2 years, 3 years, bago nila makikita na meron ka pala talagang ibubuga or karapat-dapat ka talaga nilang sundin, mga ganun. So, for 1 year, months, 1 year, hindi pa yan, parang tinetest ka pa yan nila. So, handa ka doon dapat, ready ka dapat doon sa ganong situation if ever man na mangyari na sa'yo. Ayun. So, ayun lang muna siguro sa video ito at kung may natutunan kayo and kung meron kayong idadagdag, comment down below and please don't forget to hit the like and subscribe and thank you for watching. Bye-bye. At meron nga pala ako idadagdag, maliban sa pagiging powerful mo, dapat powerful and marunong ka magpasunod ng mga staff. Dapat is malakas din yung loob mo. Kasi kapag malakas ang loob mo, sa tingin mo kasi magagawa mo siya, kaya mo siyang gawin, 'di ba? So dapat malakas ang loob mo. Lakasan lang talaga ng loob yan eh. Kahit saan namang areas, kahit anong work naman talaga, dapat malakas ang loob mo. So yun lang.